Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Sabi sa kasabihan, ang buhay daw ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan naman nasa baba ka. So, ang kwento natin ngayon sa Bible, itong isang taong mayaman at itong na sa kanyang panahon ay talagang nagpasasa sa kanyang kayamanan, at itong si Lazaro naubod ng hirap. So itong pag sinabi mo mayaman, siyempre sa panahon natin ngayon, ito yung marami kang kotse, marami kang pera, property, negosyo. At pag sinabi mo mahirap, ito yung mga posibleng namamalimos sa kalsada o kung saan pa man, yung halos walang makain. So yung kwento dito, kapwa sila namatay, yung mayaman at itong si Lazarus na mahirap. So nung nandun na sila sa kabilang buhay, itong si Lazarus ay napunta sa langit, dinala ng mga anghel, at ito namang mayaman napunta sa daigdig ng mga patay. Subalit natanaw nitong mayaman na to, itong si Lazarus na nagsasaya, maayos ang masaya yung kanyang buhay doon sa langit. Kaya ang sabi niya, Amang Abraham, papuntahin mo naman ako dyan dahil nahihirapan ako, sabi nung mayaman. Kaya sabi ni Amang Abraham, anak, tandaan mo, nagpakasasa ka nung panahong nasa daigdig ka. At itong si Abraham na sobrang nahirapan sa kanyang buhay, pero ngayon talagang masaya siya dito at maligaya sa piling ng mga anghel. Kaya sabi sa Lucas chapter 16 verse 27, sabi nung mayaman, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang siya bigyan ng babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito at pagdurusa. So ayun po, napakalinaw. So kung susuriin natin yung sinasabi ng isang mayaman na tila ba nakiusap kaya ang mga Abraham para bigyan ng babala. Meron daw siya 5 kapatid. Para sabihin na ako naghihirap ako dito sa impyerno. Mainit, mahirap, hindi ako mapakali, talagang mahirap ang aking dinaraanan. So tila ba ang babalang ito nitong si Abraham hindi lang po sa kanyang mga kapatid, kundi parang tayo ring mga kapatid ng isang mayaman na habang nandito tayo sa daigdig na ito ay kanyang binabalaan. Kasi sa mundong ibabaw na ito ay wala pong permanente. Di ba? At walang tumatagal. Lahat po ay nawawala din. Di ba? So, ibig sabihin nito, iba yung kapangyarihan mo habang nandito ka sa lupa. Halimbawa, sa pagka-presidente, vice president, o ano pa mang posisyon sa gobyerno, may term yan. May term limit yan at mawawala ka rin sa kapangyarihan. Meron din namang mga mayayaman na na powerful sila sa lipunan. Pero darating yung araw, mawawala din ang lahat ng yan. Even sa ating buhay, kung iba yung status mo ngayon, sobrang luwag ka, maayos ka, darating yung araw ay mawawala din. Kaya nga ang kasabihan natin, di ba, na parang ang buhay parang isang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa ibaba ka. Kaya kung mapapansin po natin, even yung mga sikat na mga artista noong kanilang kapanahunan ay sobrang pinagkakaguluhan, halos hindi makalabas ng bahay, kahit saan sila nagpupunta, hinahabol sila ng mga fans. Kahit ngayon po, nangyayari yan. Subalit, darating yung araw, malalaos din sila. Wala na rin papansin sa kanila, hindi na rin sila hahabulin, makakapaglakad na sila ng walang nanggagambala
sa kanila. So, ibig sabihin po, even dito sa mundo, no, ay ang buhay natin ay nagbabago. Sa langit man o dito sa ating daigdig. Kaya habang maaga po, no, habang maaga pa ay ating pagtuunan ng pansin yung babala ng mayaman. Nung panahon niya, siguro nagpakasasa siya, mga bisyo, wala siyang pakialam sa tao, nagmamaltrato siya at kung ano-ano pa dahil sa kanyang sobrang kayamanan o sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa mundong ito, wala pong permanente. Kaya habang nabubuhay tayo, no, sikapin po natin. No, na halimbawa, nasa baba tayo ngayon, darating yung araw ay itataas tayo. Pupunta tayo dun sa mga bagay na ninanais natin, na pinapangarap natin. Ang umasenso, ang yumaman, ang kung sisikat, no, kasikatan, lahat na. Pero sana, wag po natin kalimutan na pag nandun na tayo sa taas, wag natin kalimutan na nanggaling tayo sa baba, na kailangan nating balikdan, no? Kailangan nating lingunin, no? Lingunin nung tayo nasa ibaba pa. Ibig sabihin yan, kung yayaman ka, sisikat ka, maging humble ka pa rin. At isipin mo na ang kasikatan ng kayamanan na hindi yan magtatagal. Di ba? Maging humble ka at gamitin mo ang yung pagsikat o yung kayamanan o yung kapangyarihan ay sa pagtulong sa kawang gawa, no? Maging bukas palad ka, matulungin ka, yun po. Kasi hindi po masama ang maging mayaman, kagaya ng nasa kwento, no? Pag sinuri mo, parang lahat na lang ng masamang mayamang tao ay masama at ang mga mahirap ay mabuti. Hindi po. Tinutukoy lang yon sa isang partikular na tao. Pwede mangyari sa atin, sa iyo, o kahit sino pa. Pwede po mangyari yung sitwasyon ng mayaman o yung sitwasyon ng mahirap. Kaya napaka-importante po na huwag nating ilagay sa ating ulo anumang kasikatan o tagumpay ang ating makamtan. Isipin po natin, nabigay po lahat yun ng Diyos at ang lahat ng yan ay pawang hiram lang. Kaya panandalian lamang, hindi siya permanente. So yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan na maging mapagkumbaba, lumingon, at siyempre huwag kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Dahil yan ang mga biyayang, no, pinagkaloob sa atin, ay ulitin natin, ay pawang mga hiram lang, at darating yung araw, kahit ano pa yan, ay iyong iiwan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ano mga iyong kahilingan, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin, Lord, bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. At lahat po ng nanonood sa aking vlog na may karamdaman, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil sa hindi mapagpatawad at kulang sa pasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa, Lord, kung paano iraraos ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito inihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.